allowing foreign global corporations to buy lands in our country and own up to 100% of the capital shares of businesses in the public service, education, and advertising sectors, which is contrary to our existing 1987 Constitution. At hindi yan dahilan. Hindi totoong yan ang dahilan kung bakit walang malalaking negosyanteng pumapasok dito. Bakit ang Vietnam? Hindi naman sila nakakabili ng lupa dito, hindi naman 100% ownership. Bakit marami silang investors? Ang pinakaugat ng problema natin dito sa ating bayan kung bakit may mga kumpanyang umaalis, korupsyon. Hanggat hindi nawala yan, wala tayong mga magtatagal na malalaking kumpanya dito. Ngayon, if any amendments should be made to our existing Constitution, it is how our justice system can be restructured and overhauled so that the thieves and corrupt officials in government, which is the root cause of widespread poverty in the Philippines and not the lack of investors, are swiftly punished and brought to justice along with the land grabbers, drug dealers, and smugglers. Hoy, 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 umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 umisig ka na Pinoy. Hello, si Professor Jojo Tejano po ito uli. Ang hawak ko po ay isang petition letter na pinakakalat natin ngayon sa buong Pilipinas sa tulong ng mga volunteers, sa tulong ng mga patriots, sa tulong ng mga Pilipinong may pagmamahal at malasakit sa ating bayan. Nitong nakarang mga 2 buwan na nakalipas ay napakainit po ng usaping People's Initiative. May grupong nangangalap ng mga pirma para baguhin ang ating 1987 Philippine Constitution. Ito ay naging kontrobersya dahil pinaniniwalaang hindi talaga taong bayan ang may kagustuhan nito, kundi ang mga politiko. Partikular, si Speaker Martin Romualdez na mismong si Senator Amy Marcos ang nag-aakusa sa kanya na siya ang may pakana nito. Pero sabihin ko sa inyo, ang totoo, hindi po si Martin Romualdez o ang Pangulo o sino man ang may kagustuhan nito. Ang totoo pong may kagustuhan nito na matagal na nilang gustong gawin, walang iba kundi ang mga higanting globalist corporations na nagsusulong ng New World Order. Karamihan nito ay miyembro ng World Economic Forum. Nitong January, nabalitaan nyo, si Presidente Marcos kasama si Speaker Romualdez at ang ating mga economic managers at bankers ay dumalo po sa taunang World Economic Forum na ginagawa sa Davos, Switzerland. At meron silang pribadong pag-uusap, maraming nakalathala naman yan. At pag-uwi nila ay talagang itinutulak nila ang charter chains na sinasabi nila economic provisions lamang ang kanilang gustong gawin. Now granting, totoo nga na economic provisions lang na pinagdududahan ng maraming kritiko, lalo na ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga nagkaroon
mga rally, anti-chacha rally dito sa Davao. Pero, anong implikasyon nito? Implikasyon nito, kahit pa economic provisions lang yan. Hayaan niyo po kung basahin ko sa inyo itong petition letter na ito na bago lang, nabuo ito nitong nakaraang Sabado, March 30. May nabuong grupo, alyansa ng iba't ibang grupo, iba't ibang sektor na tinatawag na Alliance for Peace, Justice, and National Security. Kung meron silang Davos Forum, tayo naman ay merong Davos Forum. Nagkaroon po tayo ng second Davao End Times Vigilance Forum o Symposium. At doon po pinag-usapan natin ang itong petition letter na ito. Ito po yung aking babasahin at papaliwanag. Nakasulat po dito, "We, the Alliance for Peace, Justice, and National Security, an alliance of different people's organizations representing various sectors, religious and tribal communities, and individual concerned citizens, a true people's initiative, vehemently oppose all modes to amend our 1987 Philippine Constitution, most especially its remaining nationalist economic provisions." So ito po, marin po nating tinututulan ang pagbabago o pag-aminda ng ating saligang batas, lalo na ng ating economic provisions. Allowing foreign global corporations to buy lands in our country and own up to 100% of the capital shares of businesses in the public service, education, and advertising sectors, which is contrary to our existing 1987 Constitution, will not necessarily attract foreign investors unless widespread corruption in government is significantly reduced, if not totally eliminated. So hindi ibig sabihin maaprubahan na mabago ang ating economic provisions ng ating 1987 Constitution. Hindi ibig sabihin papasok na agad ang mga malalaking negosyante dito, mga bagong malalaking negosyante nito. Kasi nandito naman na talaga itong mga negosyanteng ito na gustong baguhin natin. Nandito naman na sila eh. Kaya lang, sa kasalukuyan, hanggang 40% lang ang kanilang pwedeng ownership o pagmamayari sa total capital share ng isang kumpanya dito. At hindi sila pwedeng bumili ng malalaking lupain dito. Pwede lang silang umupa, magrenta ng hanggang 25 years at tapos i-renew. At wala rin namang katotohanan yan na automatic. At hindi yan dahilan. Hindi totoong yan ang dahilan kung bakit walang malalaking negosyanteng pumapasok dito. Bakit ang Vietnam? Hindi naman sila nakakabili ng lupa dito, hindi naman 100% ownership. Bakit marami silang investors? Ang pinakaugat ng problema natin dito sa ating bayan kung bakit may mga kumpanyang umaalis, korupsyon. Hanggat hindi nawala yan, wala tayong mga magtatagal na malalaking kumpanya dito. Ngayon, if any amendments should be made to our existing Constitution, it is how our justice system can be restructured and overhauled so that the thieves and corrupt officials in government, which is the root cause of widespread poverty in the Philippines, and not the lack of investors, are swiftly punished and brought to justice along with the land
grabbers, drug dealers, and smugglers. We already had big foreign corporations here, but left the country because of widespread corruption, political instability, and social unrest. So kung meron mang kailangan baguhin sa ating saligang batas, hindi ko sinasabing walang kailangan baguhin. Meron. Pero kung meron mang kailangan baguhin, ay hindi yung economic provisions, kundi ayusin paano natin mapabilis ang hustisya sa ating bayan para ang mga corrupt, ang mga magnanakaw, mga land grabbers, drug dealers, smugglers ay mabilis na mapaparusahan. Yan ang dapat na. Hanggat hindi na-resolve yan, hindi ho mawawala. Hindi tayo uunlad bilang bayan. Alam mo, nakakadismaya. Itong mga nakaraang linggo, nagpo-pronounce ang presidente na para bang gusto na natin makipagyera. Galit na galit tayo sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Dahil inaagaw nila yung teritoryo natin. Handa tayo makipagyera sa kanila. Dahil sa pangako ng Amerikano at ng ibang mga kaalyado nating bansa. Pero, ibinibenta naman natin ang ating bayan. Kapag naaprubahan itong batas na ito, itong tsa-tsa na ito, yung economic provisions na ito, katumbas nito ay parang binibenta natin. Pinapayagan natin silang mamili rito. Galit tayo sa China. Inaagaw. Binibenta naman natin ang ating bayan sa kanila . Sa palagay nyo, sinong mauunang mamili ng lupain dito? Di ba sila? Mga negosyante? Mga foreign capitalists? Ngayon, sino bang tangang global corporations, mga bagong kumpanyang papasok sa Pilipinas sa sitwasyon ng ating bansa ngayon? Na anytime pwedeng magkaputukan dyan sa West Philippine Sea. Ikaw, negosyante ka. Matino kang negosyante, papasok ka rito sa sitwasyon na ito. Ayusin muna natin yung problema natin dyan bago tayo umasang may mga bagong mamumuhunan ang magre-risk mamuhunan sa atin. Yan ang dahilan. Very ironic that we are even willing to go to war with China and yet we are selling our lands and we're allowing foreign capitalists to own 100% of businesses in the area of public service. Imagine, sila nang magmamaya, pwede nilang i-dominate ang energy sector, pwedeng 100% na nila ang telecommunications, ang tubig, pati cooking gas, anything that is related to public service utilities. Ano ba ang education sector? What kind of education are we going to be receiving here? Edukasyon na kahit manalangin na hindi na pwede kasi ituturo, it is a godless secular educational system. Advertising, lahat ng kultura, lahat ng mga bagay na taliwas sa salita ng Diyos, ituturo nila. LGBTQ. Ang liberalism, materialism, lahat. So, ano mang klaseng produkto, ano mang klaseng bakuna, uli, ang gusto nilang iturok sa atin kapag sila na ang nasa advertising sector. Bagong virus, bagong sakit, at kailangan ng bagong eksperimentong bakuna, pwede nilang itulak. Ito ang implikasyon nito. Advertising. Pwede nilang ihanda ang pag-iisip natin. Ng mundo, kailangan na ng bagong leader.
Kinakailangan na ng global leader. Itinuturak nila ang one world government, one world currency, one world cashless economy, one health. Itutulak nila sa ilalim ng pandemic treaty. Mamaya pag-usapan natin yan. So yan po ang implikasyon yan. Ngayon, yun nga ang sinabi natin dito, nakalagay. Our volatile national security due to the threat of possible armed conflict with China that could erupt anytime upon miscalculated, aggressive, provocative actions seen as an act of war either by us or China must be fully resolved first before we could entice more foreign investors to our shores. Ito yung sinasabi ko kanina. Social unrest, increasing criminality due to your failed campaign promise, Mr. President, to bring down the skyrocketing prices of basic commodities, especially rice that shoot up to 60 pesos per kilo, instead of lowering it down or bringing it down to 20 pesos per kilo, must immediately be mitigated first. Ito po yung unahin natin. Hindi po yung tsa-tsa. Dahil kahit pa nabago yan, wala namang basta papasok dito sa kalagayan natin ngayon. Bakit yan ang inuuna natin? Layas ka ng layas, punta ka ng punta ng ibang bansa para maghanap ng kakampi. Wala namang lalong aatras ang mga foreign investors sa nangyayari ngayon dyan sa West Philippine Sea. Na pwedeng magkaputukan anytime. Wala tayong, hindi tayo tutol. Napalakasin natin ang ating sandatang lakas. Handa tayo. Anytime, pag mayroong talagang imminent act of invasion sa kanila. Okay. Social unrest and increasing criminality due to your failed, ito na yung kanina binasa ko. Another one, while the idea that more jobs will be created for Filipinos as more and more foreign investors will put up businesses here sounds very promising, but it is not necessarily true. It is because these giant globalist corporations will only be employing minimal human labor and will popularize the use of it is not necessarily true. It is because these giant globalist corporations will only be employing very minimal human labor and will popularize the employment of AI robots or the alternative intelligence and the most advanced computerized machinery and equipment in their business operation. Itong mga malalaking kumpanya na sinasabi natin gusto nating ingganyuhin, mga pital sa atin, magnegosyo rito. Bagamat makakagawa sila ng trabaho, sa simula lamang sa pagsiset up, pero sa operation yan, machinery yan, highly mechanized equipment, and computerized ang kanilang operations, and they will use minimal human labor, but instead they will employ alternative intelligence. Mga robot. Kahit ang McDonald's nagsisimula na mga ibang kumpanya. Ngayon, yung mga kumpanyang nandito na, pag pumasok yung mga hindi sila makikipagsabayan. Either lalamunin sila ng mga higanteng kumpanya na ito
or makipagsabayan sila that they will also employ alternative intelligence that will displace thousands upon thousands of Filipinos mawawalan ng trabaho. Siyempre, ang negosyante ay negosyante. Doon sila sa teknolohiya o pamamaraan kung saan bababa ang kanilang kapital at lalaki ang kanilang negosyo. Yan. So hindi lang makakagawa nga sila pero konti lang ang kanilang gagamiting manpower at ang mga negosyante nandito mapipilitang makipagsabayan sa kanila o pumayag na lang lamunin sila. Excuse me. Tuloy natin. Furthermore, allowing global corporations to own up to 100% of businesses here will likely result in bankruptcy of some Filipino-owned corporations and SMEs, excuse me, small medium enterprises, as they are being swallowed by these giant globalist corporations. We even fear that even the remaining government-owned and controlled corporations might also be taken over by these WIF or World Economic Forum members, transnational corporations. Sorry, kate. So yun nga, pwedeng magka-bankrupt ang mga malalaking negosyante, mga local corporations dito. Dahil sa pagpasok ng mga giant corporations. Now, by amending the economic provisions of our existing constitutions, we are also allowing the above-mentioned threats to our local businesses and GOCCs to happen, which is a direct betrayal, Mr. President, to your campaign promise that you will acquire back the GOCCs that were sold by the predecessors of your late father, Ferdinand Edralin Marcos Sr. So, noong eleksyon, nangako po kayo, Mr. President, na babawiin nyo yung malalaking kumpanyang ibinenta ng mga sumunod na administrasyon nung mapatalsik ang iyong ama o napatalsik kayo noon sa inyong posisyon. Pagtataksil po yan sa pangako nyo. Sa halip na i-acquire back, bakit ang mga banyagang korporasyon ang gusto mong papasukin at bigyan pa ng 100% ownership at payagan pang makapamili ng mga malalawak na lupain dito sa ating bayan? Kapag sila na ang may-ari, sa ngayon pa nga lang halos mga banyaga nang nagmamay-ari dito. And in fact, karamihan yan, halos Chinese nationals na may-ari ng magagandang lupain dito sa bayan natin. Tapos nakikipag-away tayo, makikipag-year tayo sa kanila dyan. Yan. Tapos binibenta naman natin ang lupain natin, ang bayan natin. Yung tsatsya na yan ay para nating binenta na, pati kaluluwa natin. Kaya dapat hindi tayo papayag dyan. We also fear that as these member globalist corporations acquire vast tracts of lands for commercial purposes like what Bill Gates is doing now in America, it will result to further displacements of our indigenous peoples and Muslim cultural communities, as well as degradation of our environment. Our food security and our health will also be endangered, as these corporations will now control food productions in our country using genetically modified organisms, which have a lot of negative health
effects. Kapag nangyari yan, pinayagan natin sila at mga kapamilya ng malalawak na lupain for commercial purposes. Sila na magkukontrol sa pagkain natin. At nang masaklap dyan, in fact, galing na rito si Bill Gates. Noong nakaraang taon, dumalaw na siya sa Rice Research Institute. At tinutulak ang genetically modified rice. Pag-usapan natin mamaya pa, ano bang mga ibang agenda nila dyan. Yung pagkain natin dyan, kontrolin nila. Pag nangyari yan, payagan na silang mga kapamilya. Maraming katutubo ang mawawala na naman sa kanilang ancestral domain. Bakit? Kasi, pag nagustuhan, mining companies o for commercial farming purposes, talsik. Mga coastal communities na halos puro resorts na mangyayari. Tayo nagiging turista na tayo sa sarili nating bayan. Dito nga lang sa amin, turista na kami sa sariling isla. Pati kami kailangan ng magbayad ng entrance fees para makapaligo lang. Hindi tayo papayag dyan. Kaya tinututulan natin yan. Kapag sila na ang totoong may-ari ng mga lupain, kung sinong may-ari ng lupa, siya ang Panginoon. Kaya dapat hadlangan yan. Kaya nananawagan tayo sa mga senador natin. Papasalamat tayo na marami tayong mga senador na malawak ang pag-iisip, kahit anong pressure ng Kongreso, nabilisan na nila ang pagtalakay ng mga resolusyon para mapabilis na yung charter change ay hindi nila kaagad. Alam nilang may hindi itong napapanahon. Kaya dyan tayo papasalamat sa kanila. Ito pa. Above all, we as advocates for peace, justice, and national sovereignty firmly believe that amending the economic provisions of our Constitution will pave the way without restraints the advancements of the globalists' New World Order agenda in the Philippines. As these global corporations dominate the public service sector, especially telecommunications, transportation, energy, water, etc., they can now easily impose upon us the use of cashless digital payment system that we believe will eventually lead to what the Bible refers to as the mark of the beast, without which you can no longer buy and sell. Tayo po ay isang Kristiyanong bansa, largely Christian nation, and naturingang the only Christian nation in Asia. We are privileged that we are warned by God through the Bible, through the book of Revelation, the prophecies, kung ano ang mga gagawin ni Satanas, ng Antikristo sa mga huling araw. At maraming Bible scholars, Bible preachers, naniniwalang these prophecies are unfolding, that the Antichrist will soon be revealed. At bilang isang bansang Kristiyano ay dapat iisang bansa tayong tutulan na ang sistema ng Antikristo ang magpapatakbo sa ating bayan bilang isang bansang pinili ng Diyos na maging ilaw dito sa bahaging ng mundong ito. Sa mga Kristiyano, gusto ko kayong tanungin, kung may alam dito sa mga Bible prophecies na ito. Kasi mga Kristiyano ngayon nag-aaway-away sa sabi. Wala kahit anong gawin natin, hindi na mapipigilan yan. Tanong ko lang,
Sigurado ka na pag nangyari yung mandatory turukan o mandatory marking o microchipping, wala ka na rito. In fact, paniniwala ng maraming eksperto, lalo na sa expert sa teknolohiya, na ang bakunang itinurok sa mga tao ng sapilitan ay may lamang mga nanotex, mayroong mga self-assembling microchips na kapag na-expose sa electromagnetic frequency, ito'y magsi-self-assemble. And it's believed to be the one causing the white clotting o blood clotting ngayon. But iwalay na topic yan. Malalim na usapan yan. Binigyan tayo ng babala para hindi tayo ma-deceive. Kung handa kang tutulan ito, sakali mang dumating ito, at nandito ka pa. Yung iba kasi ayaw na lang gumawa kasi sigurado daw silang hindi na sila aabot doon. Paano kung aabot ka doon? In fact, kung naturukan ka na, baka nga may marka ka na talaga. Dahil alam nyo bang lahat ng naturukan, yung may mga cellphone na Vivo o i-on nyo yan, ang Bluetooth. Pumunta kayo sa maraming tao, kapag in-on nyo yan, tataka kayo, ang daming lalabas na MAC address. Itong cellphone ko, Itel, hindi nakakasagap. Pero may mga cellphone na nakakasagap ng MAC address. Ang dapat nasasagap yung Bluetooth ay devices maglalagay dyan. Pero magtataka kayo, i-on nyo yan, ang dami-daming MAC addresses lalabas dyan. Yan po ay MAC address ng lahat ng bakunado. You have been tagged digitally through the vaccine. You want to know more of it? Attend our symposium. Now, tuloy natin. Unknown to many Filipinos, the Bangko Sentral ng Pilipinas is now pilot testing the Central Bank Digital Currency, or CBDC, that is expected to be finished before 2024 ends. It is also no surprise that the BSP is now the one printing and our biometric national digital ID instead of the Philippine Statistical Administration, or PSA, so they can easily integrate with it the CBDC payment and banking mechanism or system. Dapat tapos na yung national ID, pero tinigil yan. In fact, ang SSS, tinigil mo na magbigay ng mga SSS ID ngayon. Dahil pinag-isa na lang. So, kaya nga nagkaroon ng mandatory SIM card registration dahil gusto nila mapabilis ang implementation ng digital cashless payment system. Wala nang cash. At ang totoo niyan, ang lockdown, plenano. Ang pandemic ay hindi pandemic, kundi plandemic. This was pre-planned. Mahabang ibang usapan yan, but ito yung paniniwala namin. We have more than evidence, enough evidence, mountain of evidence to prove that this was planned. At kasama sa plano,
takutin ng tao sa virus, pandirian ng pera, gipitin ng mga tao through lockdown para mapilitan silang magpabakuna ng bakunang may laman na mga nanotech o nanometallic particles na kailangan para ang katawan natin ma-wiring, ma-prime up to be able to receive and send signals at ma-harvest ang electricity sa ating katawan that will power up the microchip that they will implant or have been injected through the vaccine. Yan ang plano nila. Handa ka ba? In fact, kapag nasanay na tayo sa cashless payment system, dahan-dahan nang mawawala ang cash money. Dahan-dahan nang mawawala ang cash money. Dahil CBDC nang papatilit. Central Bank Digital Currency. Hindi po mahirap gawin yan. Dahil para sa kalaman ng lahat, ang Central Bank po ay ilang tao lang ang may-ari. Central Bank ng buong lahat ng bansa. At ang Central Bank natin dito ay hindi po atin yan. Private po yan. The Rothschild family. Sa mga ngayon lang nakarinig nito, mag-research kayo. Rothschild family ang pinaka number 1 bankers sa buong mundo. Sila may control ng halos lahat ng central bank. Kaya kayang-kaya nila yan. They can fund wars and they can fund lahat ng crisis sa mundo so that they can establish their one world government. Ngayon, we strongly believe that the COVID-19 pandemic was pre-planned, ito yung sinasabi ko, not only to reduce the world's population as agreed by world leaders at the 2015 New World Order Conference, as exposed by former Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad, but also to force all Filipinos to get connected and be dependent on virtual online social transactions and economic transactions, which is necessary to expedite the implementation of their own one world cashless payment economy. We believe that it was also intended to force Filipinos to agree to submit to vaccinations that contain nanotech particles to prime up our bodies to be part of what the World Economic Forum founder Klaus Schwab and his advisor Yuval Harari, they want everyone to be part of what they call Internet of Things, where everyone must have a microchip implant. Sa lahat, konektado na ang tao, ang hayop, ang machine. Man can now communicate with the machine. So yan ang dito gusto nila mangyari. In relation to all of the above, we are demanding that we reject the ratification of the proposed amendments to the International Health Regulations and Pandemic Agreement provisions because of several questionable items, foremost of which is the empowerment of the World Health Organization to declare pandemic and dictates what and how countries should respond to it, which violates our sovereign rights as a nation. Above all, we no longer trust the World Health Organization because of the many lies they have told us, they have told the world regarding COVID-19 and the vaccines against it, and the vaccines against it that resulted in millions of people dead and injured. After 4 hearings conducted by the Committee on Public Order and Safety and Human Rights at the House
of Representatives, it is very clear that the Department of Health and IATF officials simply followed the protocols dictated by the World Health Organization, especially the mass experimental vaccinations that resulted in an excess deaths of almost 300,000 or 43% in 2021. 43%. Mga kababayan, para sa kaalaman nyo, yung 10% increase sa mga namamatay taon-taon, yung tinatawag na excess deaths, kapag umabot po ng 10%, ang itinaas ng mga namatay ng isang taon kumpara sa nakaraang taon, ito po yung sobrang nakakabahala na po. At ito po yung nangyayari lamang ayon sa mga dalubhasa, mga population experts. Ito'y nangyayari lamang ang ganitong sitwasyon isang beses sa loob ng 200 taon. Once in every 200 years lang ito nangyayari. Sa ating bayan, 43%. Ang 10% increase in excess deaths, nangyayari lamang. Once in every 200 years. Di ba tayo nababahala niyan? Tapos ngayon, susunod-sunod tayo. Sila ngayon, kapag nagdeklara sila ng pandemic, walang makakadlang sa kanila. Obligado tayo sumunod. In fact, sunod-sunuran nga tayo sa kanila. Wala pa yung batas na yan eh. Ano pa kaya kapag naisa batas ito? In view of the foregoing, we are affixing our signatures in this petition letter to let you know, Mr. President, and all the members of the lower and upper houses of the 19th Congress of the Philippines, that we strongly oppose all modes of amending our 1987 Constitution, and that we should reject the ratification of the proposed amendments to the international health regulations. We reject the pandemic agreement or accord or treaty. And we demand that it is time that we now exit. Lumabas na tayo sa unelected World Health Organization. Hindi po elected ang mga opisyal na yan. In fact, 4 na beses, 4 beses, inimbitahan ang WHO representative dito sa Pilipinas. Inignore sila Congressman Dan Fernandez dahil may immunity sila. Lumabas na po tayo dyan. Magkaisa po tayo, mga kababayan, habang nagkakagulo sa West Philippine Sea at ito na namang pinalalabas nilang pananakot, fear-mongering ng whooping pertussis. Ano ba yan? Pertussis o whooping pertussis. Magulat na lang tayo na aprobado na itong Chacha. Kaya po tayo nananawagan sa ating mga mambabatas sa mataas na kapulungan, sa ating mga senador, kay Senator Joel Villanueva, kina Senator Peter Cayetano, lalo na sa mga senador na professing Christians. You know very well what's going on in the world today. You are familiar with what the Bible says. We should reject these charter chains of our economic provisions because once we do it, we are opening wide our door, we are opening our gate as a nation, and we welcome the beast system to dominate and control our government system. In Jesus' name, we appeal to you, reject
Do not be part of this charter change. Thank you in Jesus' name. Amen.